Salamat po sa inyong pagkikibahagi sa programang Katagpuin ng Diyos. Ilang sandaling pagbubulay-bulay ng salita ng katotohanan araw-araw. Ng ating pong pagbubulay-bulay paksa ngayon ay pinamagatan kong nakikilala ng Panginoon. Mabasahin po sa inyo ang sulat ni Pablo kay Timoteo sa ikalawang sulat po niya, kabanatang 2, talatang 15 hanggang 19. Pagsikapan mong umarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikahihiya na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan. Datapwat ilagan mo ang usapang walang kabuluhan, sapagkat sila ay lalong magpapatuloy sa kasamaan. At ang kanilang salita ay kakalat na gaya ng gangrena, na sa mga ito ay si Himeneo at si Pileto, na mga taong tungkol sa katotohanan ay nangasinsay, na sinasabing ang pagkabuhay na maguli ay nakaraan na, at ginugulo ang pananampalataya ng iba. Gayunmay ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay nananatili na may tatak nito. Nakikilala ng Panginoon ang mga kaniya, at lumayo sa kalikuan ng bawat isa na sumasambitla ng pangalan ng Panginoon. Ikalawang Timoteo, kabanatang 2, talatang 15 hanggang 19. Noong ako'y bago pa lamang sa aking relasyon sa Panginoon Jesucristo, marami ang nakakaengkwentro ko tungkol sa tama at maling doktrina ng pananampalataya ng mga tao. Kadalasan ay bubulong ko sa sarili na sana mag-rapture na o bumalik na ang Panginoon Jesucristo upang malaman kung sino ang nagsasabi ng katotohanan at kasinungalingan. Ang gawain ni Satanas sa mga taong lilo ay hindi natatapos, hindi lamang sa mga maling doktrina ng pananampalataya, kung hindi pati na sa mga tunay na mangangaral at nagtuturo ng tamang doktrina at turo ng banal na kasulatan. Makikita ito maging sa loob ng kanilang mga iglesia lokal. Ang mga taong sinusugo ni Satanas upang sirain ang gawain ng Diyos. Sa ating mga talata, binanggit ni Pablo ang halimbawa ng dalawang taong nagngangalang Himeneo at Fileto, na ang kanilang salita ay kumakalat na parang sakit na kangrena ng mga taong nagkakalat ng mga kasinungalingan at ginugulo ang pananampalataya ng iba. Isang iingat yaman ng iglesia lokal ang nakatanggap ng isang sulat mula sa offering plate na nagsasabing, "I love the devil." Ang mga ganitong tao ang pinagmumulan ng pagsira sa isang iglesia lokal, kung hindi ito masusupil ang mga tunay na anak ng Diyos na nasa loob ng kapulungan. Ang mga taong ganito ang sila din ang nagkakalat ng iba't ibang kasinungalingan sa mga kapatiran upang masira ang pagtitiwala ng mga kapatid sa kapwa-kapatid, bunga ng kasinungalingang pinagkakalat ng mga taong ligaw, liko, lilo at bulag sa katotohanan at kabanalan. Isa sa mga talinghagang sinabi ng Panginoon Jesucristo patungkol sa kaharian ng Diyos na ang katulad dito ay ang mangingisda, na hindi ang lahat ng nangasa loob ng kanyang lambat ay mga isda, kundi meron ding sukal na kailangang iiwalay upang itapon sa basura at sunugin ng apoy. Ganyan din ang kalagayan ng mga iglesia lokal sa panahong ito, na mayroon sa loob nila na nagkukunwaring mga mananampalataya din kay Jesucristo, ngunit ang katotohanan ay mga sugo sila ni Satanas upang sirain ang gawain ng iglesia lokal para sa kasiyahan ni Satanas, ang Diyos ng sanlibutan ito. Subalit ang katotohanan, hindi kailanman madadaya ng mga tao ang Panginoong Jesucristo, sapagkat ang sabi ng ating talata na nakikilala ng Panginoon ang mga kaniya, at kailangang lumayo sa kalikuan ng bawat isa na sumasambitla ng pangalan ng Panginoon. Kung ang isang tao na nakikisama sa kapulungan Kristiyano ay hindi lumalakad sa kabanalan at katotohanan,
sa way na may kaamuan ang mga nagsisalangsang. Baka sakaling sila'y pagkalooban ng Diyos ng pagsisisi sa ikaalam ng katotohanan, at kung hindi, kailangan madisiplina ito ng iglesia, at kung hindi magsisisi at magbabago, ay kailangang alisin sa talaan ng iglesia at ibilang na isang pagano. Datapot ilagan mo ang mga usapang walang kabuluhan. Yan ang sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, sapagat sila'y lalong magpapatuloy sa kasamaan. Kaya nga mga kapatid kay Kristo, magsipag-ingat tayo sa mga maling propeta, mga ngaral at nagtuturo ng maling doktrina, maling Kristo, na nagpapanggap na sila ang Kristo upang madaya ang marami, maling apostol, na bagamat hindi nakita at nakasama ang Panginoong Hesus sa kanyang ministeryo dito sa lupa, maling saksi na sumasaksi ng kasinungalingan para sa maruming pakinabang, at ganun din sa mga maling kapatid na pumapasok ng lihim para sirain ang gawain ng Diyos sa loob ng iglesia lokal. Ang sabi ni Apostol Pablo sa Galacia Kabanatang 2 at talatang 4 ay ganito, at yaon ay dahil sa mga hindi tunay na kapatid na ipinasok ng lihim upang tiktikan ang aming kalayaan na taglay namin kay Kristo Jesus, upang kami ilagay nila sa pagkaalipin. Sapagkat nalalaman ng Panginoon ang lakad ng mga matuwid, ngunit ang lakad ng masama ay mapapahamak. Ngawit Kabanatang 1, talatang 6. Ang Panginoon ay marunong magligtas ng mga banal sa tukso at maglaan ng mga di matuwid sa ilalim ng kaparusahan hanggang sa araw ng paghuhukom. 2 Pedro, talatang 2 at Kabanatang 2 at talatang 9. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila ay aking nakikilala, at sila ay nagsisunod sa akin, at sila ay binibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailanman hindi sila malilipol, at hindi sila agawin ng sinuman sa aking mga kamay. Ang aking Ama na nasa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat, at hindi sila maaagaw ni numan sa kamay ng Ama. Ako at ang Ama ay iisa. 1 Kabanatang 10, talatang 27 hanggang 30. Nakikilala ng Panginoon ang mga kanya. Lumayo sa kalikuhan ang bawat isa na sumasambitla ng pangalan ng Panginoon. Pagpalain kayo ng Diyos, tayo manalangin. Ama naming Diyos, nagpapasalamat po kami na alam mong ingatan ang iyong mga banal sa pamamagitan ng Espiritu Santo mula sa kapahamakan, at inyong tinutupok sa apoy ang mga taong sinungaling at mapagkunwaring mananampalataya sa ngalang banal ng aming Panginoon Hesus. Amen. Magpalain po kayo ng Diyos.